This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Gaano kayo kadalas nandito sa Dipolog Boulevard? Almost every day. Love the sea, Aha. the wind, Apo. at saka ang sunset. Bakit kayo dito araw-araw 5 to 7? Mahangin tapos maganda ang view. Ano ginagawa niyo dito? Papahangin. Anong favorite space niyo dito? Ano doon? Maraming pagkain. Anong ginagawa niyo? Dito kami nag-drills. Parang playground namin dito eh. Para sa kalusugan. Kahit sa panaginip, walang nag-isip ng dating komunidad ng informal settlers ay magiging tourist attraction ngayon. Ito raw ang pinakamagandang nangyari sa sentro ng Zamboanga del Norte. Ako po si Doc Eddie. Alamin natin ang proseso ng pagbabago sa Dipolog City. Isang galing po. Mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, tinarayo ng mga turista ang Dipolog Boulevard. Dito yung parang center na ngayon ng city. In the morning, nagja-jog yung mga exercise yung mga tao. Tapos late afternoon hanggang gabi, whole family nandito na local, foreign tourists. So kahit late night sa gabi, marami pa rin tao na umiikot. Anak ng Dipolog si Fad Montaño, nang kilalang angkan sa likod ng bottled Spanish sardines, ang pangunahing industriya ng syudad. Isa siya sa mga inimbita ng City Hall na magtayo ng negosyo sa boulevard. Foot traffic talaga. So yung walk-in customers, marami talaga. Yung sa inner part ng mga businesses, nag-locate din sila dito eh. Magandang ambience, malinis, at may peace and order. Yan ang bentahin ng bagong pasyalan. Kahit na yung mga foreigner, pag binigyan sila ng travel advisory na huwag pumunta ng Mindanao, sinasabi nila, no, Dipolog is different. It's very peaceful there. Marami kaming bisita dito. Nakikita mo sa Boulevard, naglalakad yung mga American. Hindi naman sila naniwala. Nakikita nila ang mga tao dito, they are very friendly, religious, hospitable. Ipinagmamalaki ni Governor Roberto Uy na Zamboanga del Norte ang pinakamapayapang probinsya sa buong Region 9. Dipolog City ang kabisera ng lalawigan. Inagastuhan din namin yung mga security, binigyan namin sila ng mga equipment para ma-maintain na namin ang peace and order dito. Nagsimula ang paglilinis at pagpapaayos ng boulevard noong mayor pa ng Dipolog si Governor Uy. Sabi ng mga councilor namin, anong magagawa natin sa Boulevard? Wala tayong pera pang gawa. Sabi, pag nabukas natin ang Boulevard, economic gain yan. Yung lupa sa Boulevard, dati, it's only 300 pesos per square meter. Ngayon, hindi ka na pwede bumili ng 50,000 dyan. Masyadong mahal. You will earn billion of money from that Boulevard. Asawa ni Governor, si dating Mayor Evelyn Uy, ang nagpatuloy ng proyekto. Namuhunan ang lokal na pamahalaan sa boulevard. Yung commercial complex na tinayo namin, mga prime lot yan. Kasi malapit siya sa city. LGU funded. Yung mga nagre-rent yung mga owners dun sa baba, mga restaurant. And the commercial complex, sa second floor, we have the function room. And the commercial complex is earning 7 million every year. Siguro mga 2 years, nabawi ko na. Mga 2.5 years ko na. Sa laki ng pwedeng kitain sa boulevard, nag-aagawan daw ang mga gustong magrenta sa complex. Nakatulong daw ang pagbabago at pag-unlad ng boulevard sa paligid na lugar. Ang katabing kalsada naging parang food street. May mga nagsulputang pension houses at tumaas ang presyo ng lote. Dati, walang gustong bumili kasi malapit sa informal settlers. Ngayon,
Kahit na may gustong bumili, ayaw ibenta. I think the rate is siguro tumaas ng 1,000 times. Hindi raw mga negosyante at may pera lang ang nakinabang sa nangyari sa Boulevard. Yung mga informal settlers, nagkaroon sila ng hanap buhay doon sa Boulevard na yung mga nagbebenta ng balut, mga 50 or 60 of them. Nakalagay sila sa isang area. They pay only 20 pesos per day. Meron ding mga barbecue stall owners doon. Ngayon, yung mga stall owners earns mga 40,000 per month ang gross ang income nila sa isa lang stall owners. Dati itong mga barbecue na to nasa kalsada rin nagbebenta. So ngayon meron na sa silang areas. Kabilang ang mag-asawang Jesusa at Ungdoy Adlaw sa mga nakakuha ng pwesto para magtinda ng barbecue o duko-duko sa Boulevard. Magkano ang kita mo na no? 500 pa po, pataas Dati? po. Pag may event o mga program po sa Boulevard po, mas malaki-laki po. 600 o 700 po. Sa may palengke ang dating pwesto niya na Jesusa. 100 piso kada araw lang daw ang kinikita nila noon. Napakalaking tulong daw ang Boulevard sa kanilang pamilya. 5 ang anak ng mga Adlaw. Mula sa pagtitinda ng duko-duko, 3 na ang nakapagtapos ng kolehiyo. 1 ang malapit ng graduate at 1 ang nasa elementary. Si Jesusa nakapagpatuloy ng pag-aaral at 1 ng teacher ngayon. Kahit na mahirap, aral ako ng aral. Tinda ng tinda. Kasi ang layunin ko po ay gusto ko maihahon sa kahirapan. Kitang-kita ko na hindi sapat yung kinikita namin. So, awa ng Diyos, tinutulungan po ako hanggang ako ay nagtapos. Kahit guro po ko, doon ako sa doko-doko, tumutulong na asawa ko po. Sa isang pangarap daw nagsimula ang kasalukuyang Dipolog Boulevard. Singapore at Switzerland ang inspirasyon ng mga uy. It's a dream of all the Polognons to have a nice boulevard where they can walk leisurely and spend their time. We never knew na magiging ganun ang kalalabasan ng Dipolog Boulevard. What we just wanted is to help relocate yung mga informal settlers. At the same time, mabigyan ng place ang mga tao na where they can go. Ang pinakahirap diyan yung mga tao. Ma-displace sila. Matagal na sila diyan for more than 70 years, 60 years. Pagkatapos, paalisin mo sila. Ang mga tao kung paano mo ma-convince. Parang milagro na yung ginawa ko eh. Dating pugad ng informal settlers ang Dipolog Boulevard. Siksikan ng mga tagpi-tagping bahay sa baybayin. Ang dagat, malaking kubeta ng mga mag-anak. Magasto din. During the time of Mayor Oy, halos buwan-buwan kami mag-beach cleaning. Doon yung tae, ang sanitation. Talagang marumi-marumi. Nako, dump truck ang makuha namin. Officer in charge ng City Building Office ng Dipolog, si Engineer Gaudencio Bagulbok. Taga-Dapitan, sa Dipolog siya nag-aral at tumira sa boarding house malapit sa Boulevard. Nakita niya ang mga problemang nakabaon sa Boulevard. Kapag may bagyo o panahon ng habagat, kailangan ilikas ang mga taga-Boulevard. Lalo na month of July, yung time sa habagat. Lalaki ang maalon dito. Wala silang tulog. Pag may bagyo, yung mga bahay nila, siyempre maghingi ng mga tulong sa gobyerno. Malaki ang budget para sa financial nila, mga pagkain nila. Dumami ang informal settler sa Boulevard noong panahon ng martial law, sabi ni Governor Uy. 1970 to 80s, during the time of Marcos Gulo. Dahil sa insurgency. Kaya ang nangyari sa bukid, naghahanap sila ng lugar dito na informal settler na doon sila magtatago. Kaya sabi daw nila, itong Dipolog City is R&R, rest and vacation.
Umabot daw sa may 1,000 pamilya ang nagtirik ng kanya-kanyang bahay sa baybayin. Nandoon yung lahat ng mga illegal activities. Nandoon yung nakatago yung kriminal, mga drugs, mga hold-uppers, diyan nakatago. Nakikita ko kasi iniisip ko, kaya linisin ko talaga ito. Yung portion line namin, meron na kaming red tide at saka yung coliform, masyadong madumi na. Kahit na yung mga isda, shell, hindi na pwedeng kainin. Nakakuha ng pondo ang Dipolog City sa World Bank para sa foreshore development. It took us 1 year. They gave us grant portion, 50% grant out of the total project, and 20% equity and 30% loan. The first phase is 68 million. The second phase is about mga 70. When the loan was approved, we also bought the relocation area. This is funded by the local government. And then we constructed the core houses, also funded by the Local government din yan. Yes. Ayo ang security. Hindi naging madali ang pagpapaalis ng informal settlers sa boulevard. Madugo, matagal, pinagalitan ka, iniinsulto ka, may mga sulat pa nga sa World Bank, nagko-complain sila sa human rights. Sinasabihan kami na lumipat. Din ayaw namin yon kasi mahirapan kami. Wala pa kaming naipundar, lipat ng lipat. Then paano ang aming hanap buhay? Ito'y nakapahirap sa amin. Tinatawag naman kami na meeting. Sabi ni Mayor, ito ibinigay nila sa amin. Ayaw pa rin sa amin. Si Engineer Bagulbok, ang team leader na namahala sa unang demolisyon sa boulevard. Medyo may tensyon, pero walang dugo. Nagbarikada sila na nagpikit doon sa harapan. Siyempre, pinagkasapan, umalis naman sila. Ayon sa kanya, na mag-iba ang unang bahay at nakapasok ang demolition team, nagkanya-kanyang pagsira na ng sariling bahay ang mga taga-boulevard. Gusto nilang masave yung mga materialis nila. Sabi ni Engineer, naggalit daw ang mga taga-boulevard kay Governor Uy. Pero sa umpisa lang yon. Ang syudad nag-prepare ng relocation site. Yan din ang isa ang hinihingi nila na may malipatan sila. Parang lahat na hinihingi nila kay Mayor Uy dati, ibinigay ni Mayor para lang alis sila. It took us about 1 year explaining to them, and also with the help of the NGOs, civil society, ipa-understand sa kanila the place they're going is much better than what their situation is now. 5 hektarya ang relocation site na binili ng City Hall. Bawat pamilya, binigyan ng 72 square meters na lote. Ang lahat ng bahay ay nakaharap sa kalsada at may sariling banyo, kuryente, at tubig. It's only 4 or 5 kilometers away from the city. It's also accessible sa dagat. Pwede silang tumawid sa isang footbridge, nasa dagat na. Accessible pa rin sa kanilang hanap buhay. Nagpagawa rin ng paaralan ang City Hall. Sa tulong ng Labor Department, isang kooperatiba ang itinayo para mamahala ng sari-sari store at bakery. Dati, 1999, bibigay kami ng 30,000 per family kung ayaw nilang tumanggap. Pero karamihan tumanggap naman kasi maganda yung package. We were able to relocate them without mga violent, mga 10 families out of the 800 na talagang kahit anong gawin mo, ayaw nila. Pitumpung pamilya ang unang tumanggap ng alok na pabahay ng City Hall noong 2002. Kasama sa grupo ang pamilya Adlaw. Naisipan namin na maganda pala ang objective ni Mayor o programa kanyang ibinigay sa amin. So kusang loob kami na sumang-ayon, nandito kami sa relocation. Compare natin sa lumang tahanan natin, mas mabuti dito kahit malayo. Pag doon kami, yung balod, hindi naman kami nakatulog pag binabagyo. Mas mabuti dito. Pero meron ng bahay ilaw at tubig. Sapat na yon, opportunity na yon ay binigay sa amin.
shoreline namin nalinis. Yung mga ginagawa naming sardines, makita mo nagluluksuhan minsan sa boulevard. Maraming pagbabago sa buong Dipolog mula nang ayusin ang boulevard. Buhay ng mga tao, sumabay sa pagbabago. Ang bakery na itinayo at pinamamahalaan ng mga dating taga-boulevard, tiba-tiba. Meron na silang savings, maybe mga 300 to 500,000. Wow, saan yung bakery? Nagtayo na sila ng grocery. Every year, meron silang rebate sa kanilang patronage. Nanganak ng iba't ibang hanap buhay ang skills training na ginagawa ng TESDA sa Livelihood Center na itinayo ng City Hall. May nag-aaral ng pananahi, welding, plumbing, electrical, pati pagmamasahe. Nabigyan din ng lugar ang mga gustong gumawa at magbenta ng sardinas. Kung sa bahay lang, wala siyang quality control. They just pay the city government minimal of 1 peso per bottle for the use of the facility and the place. Meron ding iba naman na gumagawa ng pansit. Merong dry, merong fresh noodles. And these noodles are being bought by DSWD sa kanilang program. Applicable to sa Manila. Tumaas ang kinikitang buwis ng City Hall dahil maraming negosyo at mga subdivision ang nagsulputan. Ang presyo ng lupa tumaas din. Yung income namin sa city government, when we started, the income was only about 30 million. Now it's more than 150. May nagtayo ng mga condotel. Merong city mall na nagtatayo na. They started construction. Siguro by the end of this year, matatapos na. Tapos may isang mall na magbubukas din dito sa loob ng city. Tapos yung airport namin bago will soon be inaugurated. May 1,000 pamilya na ang nahugot sa boulevard at nailipat ng City Hall sa resettlement site. May ilan pang natitira. Hindi na namin pinaalis sila. Ginawa namin, umatras na lang sila doon sa riverside. May riverside doon sa likod sa Muslim area. Andiyan yung dagat nila. Pero dito sa tabi, ang lapad pa. Pwede natin transfer sila sa paatras lang. Yung second phase ko, actually, sila na ang nagsabi sa akin na ilipat na sila. Marami pang plano at pangarap ang mga uwi para sa Dipolog. Isa na rito, ang maging sports center of the South ang syudad pagdating ng taong 2020. Sinisimulan na raw ito sa pamamagitan ng pagtatanghal ng pambansang triathlon sa mismong boulevard taon-taon. Mayroon ding Dragon Boat Race. Nagtayo kami ng facilities, yung sports center doon sa Ulingan. Meron kami tinayong Olympic size na swimming pool, saka yung oval. So yung mga facilities are already in place. Ang 1.4 kilometers na road network naka-schedule na pahabain pa at maging 3 kilometers. Ang kahabaan ng boulevard planong idikit sa daungan. Port to port. So with the 3 kilometer stretch, we plan to have this area with more commercial establishment facing the sea. Sa river, magdawa tayo ng magandang part at saka maghanap tayo ng investor para ecotourism. Tsaka alam mo naman mga foreigner, gusto nila sa tabi ng dagat. Tsaka pag naggagawa ka ng boulevard, we have another extension of 200 million sa boulevard, pataas na pataas pa rin. Pagdating doon sa unahan, gagawa kami parang international seaport sa unahan. Meron tayong international seaport, pwede yung Caribbean cruise mo papasok dito, papasyal-pasyal. Sa pangarap ng mag-asawang governor at dating mayor, kasama raw nila ang lahat ng mga taong gobyerno at iba't ibang sektor. We entered into a performance governance system to yung having a vision and then everybody is involved. Nagkaroon kami ng visioning, tapos cascading. Lahat sa kanila kailangan nakasakay kung parang isang sasakyan. Meron kayong patutunguhan, kailangan lahat tulong-tulong nakasakay sa isang sasakyan. Kahit na yung basurero namin, yung garbage collector, kasali rin siya. Meron siyang part.
Nakarating na raw sa mga barangay ang visioning na ginagawa ng City Hall. Nauunawaan na ng lahat ang gusto nilang mangyari sa Dipolog. At sa tuwing may maaabot na target, may bagong idadagdag para sa ikabubuti ng lahat. Kahit daw sino ang umupo sa City Hall, ang mga tao na mismo ang magsasabi sa leader kung saan ang direksyon nila. Matayog ang pangarap ng Dipolog at mayroon daw kay ang syudad. We have a lot of mineral resources. Marami tayong gold dito. At saka sa Sulusi, we have a lot of oil. Ang daming gasolina. Nasa ano lang po kami sa kapitbahay ng Brunei. Pag nabuksan ito bilang araw, we can even shock the market in Singapore and Hong Kong. We are only praying and hoping na itong Dipolog City will be the model. Ito ang nagpapayaman, hindi lang sa model kundi buong Pilipinas. Parang ganyan ang vision namin. Ang lahat daw na nangyari sa Dipolog ay kayang-kayang gawin kahit saan. Basta may political will. Mahirap at matagal ang tunay na pagbabago. Pero dito nagsisimula ang tuloy-tuloy na pag-asenso. Gaya ng ipinakita ng Dipolog City, pag nagtutulungan, simple lang yan. Kaya mo yan! Sa paraang malikhain, Kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino. Magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap. Ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad, na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang galing po. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.